Hello mga kabirit ni Ate Venice! Welcome to Venice Rose Page and Family Vlogs! Ngayong araw na to ay December 30, 2024 at pasado alas 10 na ng gabi at ready na ang aming munting pamilya sa mahaba-habang biyahe pa uwing Bicol. Kita nyo naman si Von Merrick talagang pasayaw-sayaw pa oh. Pero sabi ko nga ay umupo na dahil delikado, tama ng pagsasayaw at medyo mahaba-haba nga yung biyahe. At si Ate Venice naman ay talagang kumain na ng itlog. Hindi pa nga nag-uumpisa o nangangalahati sa biyahe, talagang tinikman na yung baon naming nilagang itlog. Kasi favorite niya nga daw at lalo na kapag may asin. Nasa kalagitnaan na po kami ng biyahe, pauwing Bicol at bigla pong nagutom ang lahat. Buti po ay may nadaanan kaming isang fast food dito at dito kami bumili ng ulam kasi kanin lang po talaga yung aming nadala. Sa sobrang dami naming ginawa at nagsarado pa kami ng tindahan ay nakapagsaing lang po talaga kami. Kaya bumili na lang po kami ng ulam at syempre ng kape ni husband para panlaban na rin sa antok dahil wala siyang kapalitan sa pagmamaneho. Isinabay nga po pala namin sa biyahe yung ate ko at yung dalawa niyang anak at syempre si Luisa po na girlfriend ng kapatid ko pong si Delmar. Ang haba talaga po ng buong biyahe namin at halos umabot ng 10 hours din yung buong biyahe namin. Marami nga pala kaming nadaanan magagandang views lalo na nung sa may bandang Bitukang Manok na tinatawag. Kaya lang sayang talaga at sobrang dilim. Masyadong matarik siya pero napakaganda talaga ng view. Ang sarap picturean. Kaya lang okay lang yun. Bawi na lang next time. Nagising na si Bonso at saktong nandito na rin kami sa bahay nila mama dito sa Bicol. At agad-agad ipinakita na ni Bonso ang kanyang mga toys na ipapamigay sa mga pinsan. At sinet up na din ng mga kapatid kong sila Nono, Delmar at Love yung trapal sa harap ng bahay ni mama para pangontra daw sa hamog mamayang gabi habang sila ay nagiinuman at nagkakantahan. Sa sobrang saya nila ay napapasayaw pa si Baby Amari at ang mga kapatid kong nagsiset. At sa oras na ito ay paalis na nga rin kami nila husband ni mama at ng kapatid kong si Nono. At sabi nga ng kapatid ko kung pwede daw pa-testing nga kay Baby Sander dahil tuwang-tuwa lang yung kapatid ko at napakasmooth nga daw dalhin ni Baby Sander. Sobrang saya niya habang minamaneho nga ito. Naisipan nga pala ni husband na ipa-car wash muna sa Baby Sander kasi napakadumi nga naman. At dahil aabutin ng halos 1 oras ang pagpapa-car wash nila, ay nag-grocery muna kami ni mama dito sa bayan. Ni mama, naiwan niya daw yung senior ID niya, sayang daw ng discount, kaya agad na pinasunod niya si Louie para ma-avail nga ni mama yung discount kasi sobrang siyang nanghihinaya. At pagkatapos ay nasundo na rin kami nila husband at sobrang linis na rin talaga ni Baby Sander. At pagsakay nga ni mama, maluha-luha sa sobrang galak niya daw. Proud na naranasan niya to habang buhay pa siya. Naiyak din talaga ako. Mahal kita ma. Finally, nakarating na nga ulit kami dito sa bahay at agad-agad pinamigay ko na yung mga torotot na binigay ko sa mga bata. Napakasimple lang ng regalong ito. Pero sobrang saya nila. Ang sarap-sarap talagang pagmasdana. Natutuwa yung mga batang ito. Napakasaya ko talaga na nakauwi kami. Enjoy na enjoy talaga sila na gamitin at laruin yung mga toys na binili ko sa kanila. Ay tingnan yun, nagtitrain-train pa talaga kasama si Bon, yung anak ko. Ngayong oras na to ay ready na rin ng kapatid ko yung mga lulutuin para sa mamayang gabi. Sabi nila mag-aadobo at magpa-fried chicken daw sila. Kaya ayan, hinihiwa na nila tong mga manok. Delmar nga pala yung naghihiwa sa kaliwa at sa kanan naman yung kapatid kong si Nono. May naman ni husband ay sandaling pumunta sa Naga City para bumili ng cake. Pero ito nadatnan namin ang haba-haba ng pila. Sobrang haba ng pila ay hindi na sila naglalagay ng dedication sa cake. Kaya ang lungkot naman, walang dedication yung cake ni daddy. Kahit birthday man lang, wala kasi hindi rin kami marunong. Kinagabihan, ayan na nga, inaready na namin yung lamesa at nagpicture-picture na kami. Diba ang siya? At kinantahan na namin in advance si daddy ng happy birthday para may souvenir dyan sa maraming pagkain dyan sa lamesa. O diba? Picture-picture din, bawat family. At nagkantahan na rin po sa labas ng bahay ni mama. Sobrang saya ni husband. Feel na feel niya mag-concert talaga. Oh. At dumating na rin yung mga kapatid ko. So, medyo kompleto na kami. Sino nga na nga lang wala? Wala, halos lahat kompleto na kami. Nasa loob lang sila kuya at ate. Kung itatanong nyo kung ilang kami magkakapatid, kami po ay 7. 5 lalaki at 2 babae lang kami ni ate. At finally, 12 midnight na po. Goodbye year 2024 and welcome year 2025. Dinadalangin ko po kay Lord na sana ay patuloy yung blessing sa aming pamilya para ma-share ko din po sa aming
aming munting pamilya dito sa Bicol, yung mga blessings na matatanggap namin. Sana din po ay panatilihin yung magagandang kalusugan namin ng bawat isa sa amin at lalo po kaming magsipag at magpursige para sa patuloy na pagbabago ng aming pamumuhay. Sana ay ganun din yung aking mga kapatid at ang kanilang mga asawa. Sana ay pagpatuloy nila yung kanilang mga pangarap kasi hindi naman matatapos yung pangarap habang buhay at malakas pa tayo, diba? Yun lang po, at sana lagi pong magkakasundo at nagtutulungan ang bawat miyembro ng pamilya para mas masaya at masagana ang ating pamumuhay sa araw-araw. Magaan po yun sa ating buhay kapag nagkakasundo talaga. Habang nag-e-edit nga ako at pinapanood ko tong mga kapatid ko na kumpleto kami, sobrang saya ko at naluluha pa rin ako dahil ngayon lang ito nangyari na oo at kumpleto kaming magkakapatid dito sa bahay ni Mama. Sana nga laging maulit to. Yun lang mga kabirit na Ate Venice, abangan nyo po yung karugtong. Bye!